people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin mo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa inyong lahat. At syempre, itong unang araw ng February. So, ang bilis ng panahon, no? February kaagad. At ngayong February, marami tayong dapat abangan kasi nandiyo dyan ang Chinese New Year sa February 10 na talaga naman lahat tayo excited na sa pagpapalit ng taon, di ba? At saka syempre, hindi lang yan. Valentine's Day. Valentine's Day, hindi na ako masyado excited dyan kasi araw-araw Valentine's ang buhay ko. So, yun. Siyempre, basta kasama ko si Nu, happy ako. So, yun. At araw-araw kami nagdiriwang ng Valentine's. O, di ba? So, yun. Ganun kabongga. Kanina nga pala, may nakasakay akong lalaki. Actually, yung nag-aabang ako ng van, tapos bigla ako napatingin sa kanya kasi bigla siyang sumulpot. Doon ko napansin na ang tao talaga meron talagang tinatawag na yung star quality. Yung tipong hindi naman kagwapuhan, pero pag tinignan mo siya, ang lakas nung appeal, ang lakas nung dating. So, may mga tao talagang ganon. Yung tipong parang, ang simple-simple lang naman ng suot, tapos hindi naman effort na effort, si kuya. Pero kapag tinignan mo siya, parang may kakaiba sa kanya na talagang mapapa-second look ka. So, yun yung tinatawag na star quality. And then, pagdating namin sa loob ng van, syempre magkatabi kami. Nakikita ko doon sa salamin na talaga napapatingin siya sa akin. Siguro, ang tingin niya rin sa akin, may star quality din. Charot! So, yun. Sabi niya, ang ganda naman ng kalbong ko. Sabi niya siguro gano'n. Talagang hindi talaga siya tumitigil sa kakatingin sa akin. Syempre ako naman, pa-charming. So, ngiting-ngiti naman ako sa kanya. Ngumingiti naman siya. So, yun. So, syempre, hindi na ako nag-effort na kunin yung pangalan niya at yung number niya. Ano ako? Easy to get? Walang ganon. Malandi lang ako, pero hindi ako easy to get. So, kanina, pagbaba ko, so, syempre, napa-smile lang ako. Tapos, sabi ko, sana mag-cross uli yung landas namin. May ganon! So, yun, nakakaloka. Landi talaga ng Mama Sam ninyo, no? Ganon lang ako, pero sabi ko sa inyo, mahirap akong makuha. Ay! May ganon. Ayun. So, una sa lahat, syempre gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal ninyo. So, ako naman ay natutuwa at tumataba ang aking puso dahil feeling ko talaga kahit anong gawin ko, nandiyan kayo. At syempre, ipinagpapasalamat ko yun sa Panginoon. So, wag natin kakalimutan magpasalamat sa lahat ng blessings na pumapasok sa buhay natin araw-araw. Kasi sa totoo lang, mas dadami ang blessing natin kung na-appreciate natin yung maliliit na bagay. At saka kung may problema kayong hinaharap, ipanalangin ninyo yan sa Panginoon more than doon sa i-worry ninyo ng bonggang-bongga. Kasi parang feeling ko, sinayang lang ninyo yung araw ninyo sa kakaisip ng problema ninyo. Kung yan ay dinasal ninyo, tapos in-enjoy nyo na lang yung araw ninyo, promise, may magandang resultang mangyayari dyan. Diba? So, yun. No need to worry, no need to stress ourselves. Dapat nandoon tayo na kapag, alam mo yun, na alam natin na malapit tayo sa Panginoon, wala tayong dapat ipag-alala. Bahala na si God. So, kung ano man yung mga pagkakamali na nagawa natin, so, hingi natin yan ng tawad sa Panginoon, and then, life must go on. So, hayaan mo ang Panginoon ang magbigay sa iyo ng magandang daan patungo doon sa hinahangad mo. So, yan. So, ito na nga. Syempre, alam ko, imbierna na kayo sa kakachika ko. Marami tayo ngayong pag-uusapan na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga tatalakayin natin ngayon at sa mga nasagap kong chismis. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, top 5 sa Miss Universe noong 2019 na si Pawin Sudadurin.
ay nasa Miss Grand kagabi. Mama Sam, anong masasabi mo na bakit si Pawin Suda ay hindi uma-attend sa Miss Universe Thailand pero lagi siyang present sa Miss Grand Thailand? So, yun. Kasi gusto niya maging Miss Grand more than sa maging Miss Universe. Tarot. So, si Pawin Suda ay kilala natin na isa sa mga kilala talaga na ipinanlaban ng Thailand sa Miss Universe kasi 2 beses siya nag-compete sa Miss Universe Thailand sa magkaibang organization. Parehas nata siya nakapasok doon sa top 5 and then title holder doon sa bagong organization. Siya yung kauna-unahang na Miss Universe Thailand doon sa bagong organization. Parang Rabia ang dating ganon. And then, ayun nga, sa Miss Universe, naka-top 5 naman ang lola mo. Pero after kasi sa mga nangyari kay Pawin Suda ay hindi na natin siya narinig na mag-guest, pumunta dito sa Miss Universe. So, yun. So, marami nagtataas ng kilay kay Pawin Suda kasi nga sinasabi na parang, ano ba ang gusto ni Pawin Suda? Maging Miss Grand International. So, ang gusto lang ni Pawin Suda ay ipagpatuloy yung kanyang trabaho dito sa Miss Grand kasi isa siya sa mga regional director ng Miss Grand. Kumbaga parang sa mga, halimbawa, Miss Baguio, Miss Universe Baguio, ganon. Siya yung organization doon. Yung, kumbaga parang accredited partner ng Miss Grand. Ganon. At hindi mo naman syempre may iwasan na makita ito dito sa Miss Grand, sa mga event ng Miss Grand. Kasi syempre, isa nga siya sa accredited partner ng Miss Grand Thailand. So, yun. Mas gusto niya maging accredited partner sa Miss Grand more than sa Miss Universe Thailand. O, diba? So, ganun talaga. May kanya-kanyang trip lang tayo. Kaya hayaan na natin yan si Pawin Suda kung ano yung trip niya sa buhay. Basta, ang importante, wala siyang natatapakan na tao at nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Doon siya masaya, hayaan natin siya ng bongga-bongga, di ba? Ay, maganda kaya sa personal talaga si Pawin Suda. Pag nakita mo siya, para siyang anghel na nalaglag sa lupa. Maganda siya, pretty talaga. At wala akong masabi sa ganda na meron siya, kundi talagang maloloka ka sa kanya ng bonggang-bongga. So, yan. At ito ang mas nakakaloka. Siyempre, ang ating Miss Earth Air binigyan ng homecoming parade sa Laguna, sa Paite, Laguna, na talaga naman mainit na sinalubong ng mga tao doon. Mama Sam, anong chika mo dito? Ang chika ko dito ay winner. Ganon. Winner kasi ang daming mga taga Laguna sumalubong sa kanya doon sa Paete. Sabi ko nga, parang gusto kong bumili ng lupa sa Paete. Parang gusto kong manirahan kasi sa sobrang dami kong nakita mga gwapo, ha? Diyos ko, nakakaloka. Parang gusto ko doon. Parang masaya, tahimik, peaceful. Tapos parang ang saya lang nung lugar nila, Liana at Duana, di ba? So, syempre, pride nila yon at saka masaya sila at nakita naman natin, Diyos ko, grabe sumalubong sa kanya, no? Bongga. Uso na talaga ngayon kahit runners-up ka, bibigyan ka ng homecoming parade. So, natutuwa naman ako dahil may nag-organize ng ganito kay Liana at Duana. At ayun, sana mabigyan din syempre si Miss Globe at saka si Miss Binibining Pilipinas International, di ba? Wala pa sila. Sana mabigyan din sila. Para naman, alam mo yon, ma-feel naman nila na malaki at masaya at proud yung kanilang mga kababayan sa kanilang laban sa international pageant. So, congratulations kay Liana at Duana at sana magkaroon pa ang Paete ng isa pang Liana at Duana na ilalaban nila sa Miss Universe Philippines o kaya sa, tawag dito, sa Miss Earth, mga ganon. At Binibining Pilipinas, pwede din. So, yun. So, basta, marami talaga tayo mga babae na masasabi natin na may pagmamalaki natin pagdating sa galing ng larangan nila sa galing nila pagdating sa larangan ng beauty pageant, no? Diba? So, congratulations. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Miss Universe Lukban na talaga naman, oh my God, ang ganda na si Ricky De La Peña. Ang masasabi ko, ang ganda niya, in fairness, meron siyang hawig na singer na
international singer. Nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Na ganito talaga yung prototype beauty niya. Actually, gusto ko yung beauty niya, pero hindi ko lang alam kung kakabog ba to sa Miss Universe. But kung beauty yung pag-uusapan, maganda siya. Huwag mong isnabin. At talaga naman masasabi ko, gusto ko yung mga ganitong mukha na, alam mo yung true Filipina beauty na talagang maipagmamalaki mo, lalo na pag dinala mo to sa international pageant. Ay, nako, ang bongga. So, taray ng Lokban ha, talagang merong ibubuga talaga sila sa mga kandidata nila na lumalahok dito. So, laban lang, kayang-kaya yan ng Lokban na makapasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines. So, yon, speaking of Miss Universe Philippines, ano naman daw ang masasabi ko na sa laban ni Chris Stephanie Hanson na talaga naman, oh my God, na mainit na pinag-uusapan ngayon sa Cebu kasi bukas na ang kanilang coronation night. Ang masasabi ko, ay my God, excited ako dahil gusto kong malaman kung siya nga ba ang makakasungkit ng corona ng Miss Cebu. So yun. So, oh my God, eto na talaga. Eto na yung tunay na bardagulan. Bukas na natin malalaman kung si Chris Stephanie Johnson ay madadagdag sa Miss Universe Philippines bilang officially candidates nila. Di ba? Kasi, syempre, malakas talaga to at dati to binibining Pilipinas beauty. Tingnan natin kung makikipagpukpukan ba siya sa mga reyna ngayon ng Miss Universe Philippines na talaga naman, oh my God, ngayon palang painit na ng painit ang competition. At nararamdaman natin na, oh my God, no, ang lakas talaga ng laban ng mga girls ngayon ng nakikipagpukpukan dito. Kumbaga bardagulan at bardagulan talaga. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Madam Jocelyn na talaga naman namamayag pagkahapon sa kanilang preliminary competition. Siyempre, masaya ako kay Mama. So, I'm so happy for her. Sabi ko nga, kung kaya niya rumampa, rampa lang. Kung kaya niya kumabog, kabog lang. Nakakatuwa na hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko. Basta happy ako para sa kanya at sana talaga makuha niya kung ano yung inaasam niya. Kung ini-enjoy niya ang pagsali niya dito, di enjoy na lang. At kung kaya niyang kumabog, di kumabog siya. Kung kaya niyang tumambling siya para manalo. So, I wish all the best para kay Madam Jocelyn sa laban niya dito sa Miss Quezon City. At nakita naman natin na ginagawa naman niya yung makakaya niya. In fairness ha, hindi ko alam kung may stocking siya o wala, pero ang ganda ng legs niya. In 69 years old, parang masasabi mo na inalagaan naman niya ng maigi talaga yung kanyang katawan. Kasi may alindog pa ang lola mo. Di ba? Parang hindi 72 years old. Actually, meron ako, 69 years old. Actually, meron akong kakilala, nanay ng friend ko na 72 years old pero maganda pa rin talaga siya at nakakarapa pa siya. Pero parang feeling ko hindi siya sasali sa beauty pageant. Ganon. So, yun. So, good luck kay Madam. Sana wag po siyang mapuyat at wag sana ma-injured dahil sa taas ng high heels. Nakakatakot kasi baka mamaya madulas or pero mukhang sanay naman si Madam Jocelyn sa kanyang rampa, di ba? So hayaan na lang natin na ma-enjoy niya yung momento. So basta hindi nakakaapekto sa health niya at sa katawan niya. So syempre safety first pa rin at yung kalusugan niya, di ba? So, laban lang, kayang-kaya niya yan. And then, ito nga, sumunod natin, chika. Krishnan Gravides, nangunguna na para sa mga prediction ngayon dito sa Miss Charm 2024. Ang Miss Charm ay mag-i-start yata ang competition nila kung di ako nagkakamali this month or next month. So, sa Vietnam na gagawin. So, syempre excited tayo. Sa ngayon pa lang, sa mga prediction talaga ng mga pageant page, ay nangunguna ang Krishnan Gravides. Pumapangalawa si Thailand at pumapangatlo naman si USA. So, syempre happy ako kasi at least nakikita natin na nakikita din ng iba yung beauty na meron ito si Krishnan Gravides. At in fairness naman kay Krishnan, maganda naman talaga ito. At parang feeling ko, malaki yung chance niya talagang masungkit ang corona ng
Miss Charm ngayong taon na to. So, noong last year ay nag-first runner-up tayo kay Annabelle McDonald. So, malay mo, kay Krishnan Gravides ay biglang magwagi ang Pilipinas ng bonggang-bongga. So, I'm so excited para sa laban niya. Ngayon pa lang nakikita na natin talaga yung transformation niya na sobrang ganda niya, pumayat pa ng gusto. Talagang pinaghahandaan niya yung pageant ng Miss Charm. And then, abangan natin kung kakabog nga ba ng bonggang-bongga ang lola mo dito sa Miss Charm International. O, diba? So, exciting yan. At ito, sumunod na chika. Mainit na pinag-uusapan sa social media. Victoria Velasquez Vincent, possible na magbalik bilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines 2024. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay bongga. So, talagang pag nandiyan pa si Victoria Velasquez Vincent, ay nako, maloloka na tayo lahat. Parang mauubos na yung hair natin. Charot. So, yun. So, kasi nakakaloka yung mga kandidata. At nakita naman natin ito nung kumabog noon sa Miss Universe Philippines, di ba? So, ngayon nakita natin na talaga naman, oh my God, mas maganda siya ngayon. Tapos, alam mo yun, sana lang talaga mas prepared siya. So, syempre, inaasahan ko ang transformation niya. Kung ikukumpara ko yung laban niya noon. So, syempre, nag-expect ako na mas more siya ngayon. At sana, magawa niya talaga yung best niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kasi nung last time, parang feeling ko, maganda yung naging resulta niya, di ba? Umabot siya sa top 5. Eh, Diyos ko naman, sa taas ba naman yung babaeng to? Ewan ko na lang kung hindi talaga siya mag-shine like a Diamond Star sa competition na to. Medyo nakakatakot kasi parang patindi ng patindi yung labanan. Kung sakasakali talagang totoo na magiging officially candidate siya dito sa Miss Universe Philippines, parang maloloka na lahat ng bakla, di ba? So, yun. So, basta ako ang aabangan ko sa kanya dyan, yung transformation niya. Kung ikukumpara ko kasi yung laban niya noon na siguro naman mas magle-level up siya ng bonggang-bongga na ayun na yung asahan natin. Kasi syempre kung babalik ka, dapat meron kang bagong ipapakita. Hindi yung ibabalik ka, ganun din yung makikita ng tao sa'yo, matatalo ka talaga. Pero kung meron kang plan na talagang magpasabog ng bonggang-bongga para sa laban mo, ay ang laki ng tsansa mo talagang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Lalo na si Victoria Velasquez Vincent, magaling din ang communication skills nito. Plus, may height talaga. May body. So, may mukha. So, talagang hindi imposible na isa siya sa mga swertehin ngayong taon na to na masungkit ang corona ng Miss Universe. But depende pa rin yun kung paano siya maghahanda at kung paano siya makikipagsabayan sa lahat ng mga kumakabog ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Victoria Velasquez Vincent. At hindi mo rin yan basta-basta din magigiba. So, ayan ay hamon sa lahat. So, tanggalin na natin kung sino ba yung galing sa ganito, galing sa ganyan. Kasi at the end of the story, kung talagang malakas sila, edi ipakita nila at kunin nila ang corona. Kung sino ang mananalong bagong Miss Universe Philippines ngayong taon na to, ayun ang pinakamalakas na kandidata. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. So yun guys, keep smiling lang para lalo tayong gumanda. Charot! So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!